dito sa mundong ito kasi yan na po yung sistema po ng buhay po ng mga tao. Ano po? Basta lang pabuhay, basta magawa niya lang yung mga pang-araw-araw niya sa buhay. Hindi lang po ganun ang kailangan po natin. We need to try. Kailangan po na talagang tayo po ay maging maunlad sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Kailangan po na, kailangan sumagana po talaga yung pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Tingnan po muna natin, ano po ba yung kahulugan po pag sinabing try? Pag sinabing try, grow, or develop well, or vigorously, ang ibig sabihin po nito, yung meron po tayo ng healthy living, meron po tayong energetic life, meron po tayong pag-unlad, meron tayong pagsagana. Hindi po ba yung katulad nga po kanina, narinig ko po yung kay Sister Karen May, ano yun pa, yung kanyang testimony po dito. Yung pag natin isipin na tayo po yung laging mahirap. Dati po kasi meron po siyang attitude na gano'n, Pastor, mahirap lang ang buhay, Pastor, wala kami ganito, wala kami ganito. Sabi ko, huwag mong sasabihin yan dahil meron tayong Diyos na mayaman. Meron tayong Diyos na pinanampalatayaan. And what is the, ano po yung saysay na meron po tayong pananampalataya sa Diyos, pero hindi tayo umaasa na ang Diyos ay magpapala ng buhay. Kaya nga, let us all try. Pagkaroon po tayo ng thriving pagdating po sa ginagawa po natin pananampalataya sa Panginoon. And what is survive? Survive continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship, di ba? Kailangan, ganun po yung buhay po natin. Kailangan talagang palaban tayo. Hindi palaban sa kung saan para magkaroon lamang po tayo nung para surviving, yung survival of the fittest, hindi po yung ganun. Kumbaga para nagsusurvive tayo sa maayos na kalagayan pagdating sa Panginoon. Okay? Ganito po yan. Ang buhay po natin is not really designed as we have our life right now. Hindi po yan yung talagang design na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon sapagkat there is another design or there is another plan and purposes of God in every one of us. At kung mapapansin po natin, siguro lahat po tayo na namumuhay tayo sa mundong ito, yan po yung nakasanayan lamang po natin dahil sinusunod yan po yung ginagawa natin, yan nakita natin sa mga matatanda, yan po yung nakita natin sa mga magulang natin na kailangan po na ganito, ganyan, ganyan. At mayroon na po tayo kung linyada ng ating buhay na kung saan kailangan ganito, kailangan mag-aral, kailangan magtrabaho, kailangan magpamilya, kailangan yumaman, kailangan umasenso, kailangan may trabaho, kailangan mayroong kabuhay. Yun po yung buhay po natin. Diba? Doon po tayo nakalinyada. Kaya ito po yung design ng buhay na meron po tayo dito sa mundong ito. But this is not really the design of God for us. Kung bakit po niya kiniliit tayo, hindi po ito yung ating buhay po. Kaya hindi po tayo dapat talagang focus dito sa mga bagay nito. Let us now focus on the design that God's really wanted for every one of us. Was last year poor or at best mediocre? Ngayon kung tatanungin po tayo, ano ba? Mahirap ba yung mga nakaraang taon po natin, 2024? Hirap po ba kayo? Daig po ba ng daig? Lagi po ba na parang puro complain na lamang yung naririnig po sa atin? Or parang nasa pata na lang tayo, okay na to, at least makain tayo. No, actually, hindi po yan talaga yung gusto ng Lord sa buhay po natin. Kaya nga, if you are a Christian, sabihin po natin, patagal na Kristiyano na tayo, but still, struggling pa rin po yung pamumuhay po natin sa mundong ito. I tell you what, mayroong bagay na hindi mo pa natututunan kung bakit ganun. Actually, hindi naman po mahirap talaga ang buhay sa mundo eh. If you really know God, if you really know the purpose of God into your life, hindi po talaga mahirap ang buhay sa mundo. Now, did you have a dream that were dashed? Kadalasan po yan, ang dami natin mga pangarap na nasayang lang, nawawala, hindi natutupad, nababaliwala lang. Are you having trouble expecting great year? Ito ba, parang natatakot ka na naman, ito 2025, naku, baka still ganito pa rin. Baka mamaya marami pa rin utang, marami pa rin maniningil, baka marami, hindi pa rin makakabayad ng kuryente, ng renta. Ganun pa rin ang takbo, no? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, there is no new year. There is only another year. So, sa madaling salita, kailangan magkaroon talaga tayo ng New Year because we have Christ Jesus already in our life. Meron na tayong Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, let us strive, not just survive. Amen.
Hindi lang parang nabubuhay lang tayo, okay, nakakaraos tayo, okay na yan. Jesus came to give us an abundant life. Gusto ng Diyos yung masaganang buhay, meron po tayo. At kaya nga po, minsan mali po yung pagtanaw po natin, pagdating po doon sa tinatawag na masaganang buhay. Akala po na marami, ang masaganang buhay, yung sagana po sa lahat ng mga material na pangangailangan niya sa buhay nito. Hindi po yun yung talaga masaganang buhay. Kahit meron ka nun, kung hindi mo naman talaga maayos yung mga bagay-bagay na pinoproblema mo, yung mga major itch pain, yung mga talagang nagpapasakit ng ulo mo, nagpapasakit talaga ng damdamin mo, di ba? Pag hindi mo naayos yung mga bagay na yun, wala kang masaganang buhay. He give us abundant forgiveness for our sins and failure. Tandaan nyo, ang masaganang buhay yung pinatawad ng Panginoon. Amen. Yung pinalaya sa kasalanan. Amen. Yung mga tao na they can avoid already sin in them. Yun po yung masaganang buhay. Yung nakakaiwas na po siya sa mga temptations of the world. Yung po nakakaiwas na po siya doon sa mga makasalibutang bagay. Yung meron na po siyang desire na paglingkuran ng Diyos sa buhay niya. Yung meron na po siyang ugnayan or he has already relationship with the Lord. Yun yung masaganang buhay. Amen. You know why? Kahit mahirap ka dito, masagana ang buhay mo because you expecting a great thing someday in Him. Amen. Meron tayong ina-expect na magandang kaparating po sa atin. At yun naman po yung talagang best eh. Pansinin niyo sa buhay niyo, kapag wala ka nang ina-expect in future, parang wala ng thrill ang buhay. Parang wala ng surprise, parang wala ng suspense sa buhay po natin. O parang hindi na excited ang buhay kung wala kang, parang wala na sa future mo na darating na maganda. Ano po? Pero if you know that God has something for you, a really best thing that is given for you someday, kapag dumating na po tayo doon, eh doon naman po talaga tayo excited. Even though kahit na wala tayong pera, kahit na wala naman yung bulsa mo, kahit na simple lang yung iyong pamumuhay, but still kapag naalala mo yung pangako ng Panginoon sa buhay mo, there is abundant blessing. There is abundant life. Doon pala makikita mo parang nag-uumamo na sa puso mo yung gala. Katulad po nung sinabi po dito ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayo sa Lord. Diba? Kasi gusto ka ng Lord, even though sabihin natin na dito you have an empty pocket, still mayroon ka naman punong-puno naman na kasiyahan dito sa iyong kalooban. Diba? Hindi pa rin yun yung parang nagkukos sa iyo talaga ng parang you feel that you are getting paid your everything, daily in your life, parang wala nang pag-asa sa buhay. Kasi punong-puno ka dito ng kaganakan. He gives abundant power for a great future. Alam na alam po natin yan. Yun yung masaganang buhay yung meron tayong ina-expect na in our future there is a great things that will happen for us. Kasi bakit? Ano sabi po sa atin ng John chapter 10 verse 10? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kawan, sino po yung gusto niya magkaroon ng masaganang buhay? Yung mga tupa. And who are these sheep? Sino po ba itong mga sheep na ito? Sino po ba itong mga tupa na ito? The flocks of God. Yung kawan ng Diyos. The children of God. Those who believe in Him. Yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, if you are a believer of Christ Jesus, nothing to worry anymore. Wala na tayong dapat na ipag-alala dahil ang offer at pangako sa atin ng Panginoon, yung masaganang buhay, abundant blessing. Let us all be part of His plan. Yun lamang po ang kailangan po natin. Kaya lang kasi, tingnan niyo po ang mga tupa po kasi, kailangan yan, laging nasa kawan ng Diyos yan. At doon mo masasabi that you have abundant blessing. But if you are not on the plans of God, hindi po natin masasabi, masagana ang buhay mo. You don't have still a abundant blessing that coming from Him. Bakit? Kahit na sabihin mo, sagana yung buhay mo sa labas, but still, empty ka naman pagdating sa Panginoon, hindi po yun yung abundant blessing that we promised for us by Jesus. Kaya nga, bilang tayo mga tupa, bilang tayo mga anak ng ating Panginoon, tayo po dapat ay nandoon sa kawan ng Diyos, being a part of His flock. Kailangan tayo po lahat.
Nandun po tayo sa kawan ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, bakit po ba ang mga tupa? Kasi ang mga tupa, without this flock, without this shepherd, maliligaw po tayo. Kaya nga, still kailangan po natin talaga ng tagapanguna sa atin, which is our good shepherd, our Christ. Kailangan po na ililid niya po tayo doon sa masaganang pastulan, doon sa sariwang damuhan, sa sariwang tubig, sa sariwang batisan. Doon po nagiging masagana po yung buhay po natin. And without this shepherd, hindi po tayo talaga magkakaroon ng tinatawag na abundant living. Amen? Amen. Now, how to thrive not just to survive. Not just survive. Paano po ba ito? Unang-una, kailangan we know how to rise thankfully. Kailangan tayo po, bumabangon tayo palagi na may pasasalamat sa puso natin. Amen. Lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Whatever we have in our hand, pagpasalamat mo sa Panginoon. At alam niyo po ba, kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na magkaloob, magbigay. Because this is an act of our thankful heart. Amen. Yun po yung isang parang gawain ng isang tao para magpasalamat sa Panginoon. Kaya hindi mo napapansin, kapag ikaw halimbawa bine-bless ka, ang sarap magbigay, ang sarap din mag-bless, ang sarap mag-share ng blessing. Bakit? Kasi babalik ka ng papasasalamat eh. Kahit katulad din po sa Panginoon, tayo po kailangan bumabangon po tayo sa buhay na ito. Kahit na sabihin mo na ano man yung kalagayan po natin, lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pangyayari sa buhay natin sapagkat inibig ng Diyos yan na mangyayari sa atin yan para tayo ay matutong magpasalamat palagi sa Kanya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito po 2025, umpisahan po natin itong taon na ito ng punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya nga, ang laking pagkakamali po talaga ng maraming mga Kristiyano po na hindi nila sinasalubong yung bagong taon kay Kristo. Supposed to be our worship to God is a part of our thankfulness to Him. Amen. Yung pasasalamat natin sa Panginoon yun eh, kaya ka nga nag-church. That only to strengthen our spirit. But to give praise and honor to His mighty name. Yun po yung pasasalamat natin. Our service to God. Isang bagay po yan para tayo po ay makapagpasalamat sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Prayer with thanksgiving. Amen. Lagi po tayo umasa po sa panalangin po natin at magpasalamat tayo sa Panginoon. To start your year with thanking Him and praise. Lagi po natin kailangan, ito pa lang, January 2025, kailangan punong-puno ka na ng pagpupuri sa Panginoon. Huwag kang tatamarin sa pag-church. Huwag kang tatamarin sa pagsamba. Huwag kang tatamarin sa panalangin sa Panginoon, sa pag-awit sa Panginoon. Kasi yun yung pagbabalik natin ng pasasalamat sa Lord. Alam niyo po ba, maraming bagay tayo na hindi napagpasalamat sa Panginoon. Marami pong bagay sa buhay ng mga tao, mga Kristiyano, na hindi natin naibalik yung pasasalamat natin sa Panginoon. Nakaligtaan po yan. Ito sa forgotten things to every Christians to think about these things that they have. Alam niyo, ang daming bagay na hindi natin napagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, sabi po ng awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit lagi, purihin ang ngalang tataas-taasan. Alam niyo po ba, ang pagpapasalamat po natin sa Panginoon ay pagbibigay po natin yan ng kapulitan sa ating Panginoon. Alam niyo, ang hirap na magpuri sa Panginoon without thanking Him. Ang hirap magpuri sa Panginoon, ang hirap sumamba sa Panginoon nang hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Even in our prayer, tingnan mo mga kapatid sa Panginoon, marami po, they didn't really know how to pray. Sometimes we directly asking for what we wanted to have. Parang dinediretso na agad nila ang Panginoon. Sige, para matapos na, para hindi mahaba ang prayer. Di ba? Minsan, doon tayo po expert na eh. Yung mabilis ang prayer. O Lord, salamat sa pagkain na ito. Amen. Di ba? Parang ganun lang na, O Lord, gabayan mo kami sa aming pagbabiyahe. Salamat po sa iyo. Amen. Ang bilis eh. Sinushortcut lang natin ito. Wala man lang pasasalamat. Panginoon, salamat sa buhay na ito. Alam namin pinapatnubayan mo kami. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin, salamat sa iyo. Alam niyo, mas magandang pakinggan po yun. Amen? Amen. Diba? Amen. Halimbawa ikaw, merong isang tao sa iyo, lalapit sa iyo, hihingi ng tulong sa iyo. Sabihin sa iyo, hindi naman ganito.
Wala kaming ganito. Di ba? Ang pangit pakinggan, pero kapag lumapit sa'yo, salamat sa Panginoon kasi biyaya ka. Ikaw yung itinuro ng Lord para tulungan ako. Medyo masarap pa rin pakinggan, ano? Kahit na parang binobola ka. Diba? Masarap pa rin pakinggan kasi nandun yung words of thanksgiving. Diba? Alam mo na, hindi pa nagbibigay, pero meron ng pasasalamat. Nauna na agad yung pasasalamat. So, ibig sabihin, parang ikaw naman, hindi ka na makakahinti. Ay, tulungan ko na nga ito. Nagpasalamat na. Ito pang magagawa ko. Diba? Ayan? Ganun din po sa Lord. Kaya kung minsan ang Lord po sa atin, minsan pag nananalangin po tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Panginoon, pag walang pasasalamat sa puso, ang Diyos hindi maobligahan tuloy na bigyan ka eh. Kasi bakit? Alam niyo po ba, ang pasasalamat sa Panginoon ay isang uri ng napakagandang pagsamba sa Kanya. Kapag lagi mo pinasasalamatan ng Panginoon in every situation you have, kahit na problema yan dumating sa iyo, Lord, salamat kasi natuto ko dito sa problema ito. Kahit kahirapan, Lord, salamat kasi natuto ko sa kahirapan na ito. Natuto ko magtiis dahil mayroon akong pananampalataya sa iyo. Alam niyo, ang daming bagay na dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Thanking Him means praising. Tandaan po natin yan. Isang bagay po yan para makapagpuri tayo sa Panginoon. Walang tao na papasalamat sa Panginoon nang hindi marunong magpuri sa Kanya. Tandaan po natin yan. Magkakaagibat po ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri, yung pagsalamat po natin sa Panginoon. Give thanks for things you used to take for granted. Ito yung mga bagay na kung saan parang itong for granted for these things in our life. Having these things in our life. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang dami natin dapat na ipagpasalamat sa buhay natin. Pagpasalamat tayo doon sa mga bagay na lagi natin tinatanggap sa araw-araw. Like for example, ngayon, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng ayos mo, ang ganda ng aura mo, ang ganda ng mga colorete mo, ang ganda ng ayos ng buhok mo. Pasalamat mo sa Lord yan. Isa nga, hindi natin pinagpapasalamat yan eh. Yung humarap ka sa salamin, tapos ang ganda ng tingin mo sa sarili mo, Lord, thank you, ang ganda ko. Amen? Yung pag-gising mo na maluwag yung pahinga mo, Lord, thank you sa hilinga, nakaglagising pa ako. Diba? Yung mga bagay na mayroon tayo, oh Lord, salamat. Inawi mo yung mga balakid sa kalsada para makarating ako sa church. Lord, salamat sa damit, salamat sa almusal kanina. Yung mga bagay na yun, nakalimutan natin ipagpasalamat sa Panginoon at marami pa. Lord, salamat, ang ganda ng ngiti ng anak mo ngayon. Lord, salamat, in good mood yung mister ko ngayon. Yeah. Yung mga ganang bagay, salamat, Lord, hindi kami nag-aaway ng asawa ko. Lord, parang ang laking pasasalamat na yun eh. Uy, Lord, salamat, hindi ako inisnab ni sister. Lord, salamat, ang daming na pwede natin ipagpasalamat sa buhay natin. Lord, salamat, hindi ako naubusan ng gasolina. At least, kahit wala akong pera, may gasolina pa rin ako. Amen? Hindi ba nakikita natin kung minsan, dami dyan, nakikita ko, nagtutulak ko. Meron man pang isikin, tulak-tulak naman. May sigat ako to, tulak-tulak naman. Eh, mas masakit yan, marami yung kotse mo, pero tinutulak mo. Diba? Pero ganun pa rin, nagpasalamat ka pa rin sa Panginoon kahit wala kang gasolina, at least meron kang sasakyan. Amen? Eh, yung iba nga dyan, wala kang sasakyan, wala pang gasolina, wala pang pera. Pero marunong pa rin magpasalamat sa Panginoon. At yun yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. You are alive and have a roof over your head. Di ba? Nabubuhay ka, meron kang tinitira. Salamat sa Panginoon. Kahit sabihin mo kapag umuulan, tumutulo yung bubungan, salamat sa Panginoon. Kasi yung iba wala talagang bahay eh. Amen? Amen! Yung iba kasi masyadong choosy. May bahay na, hindi pa makontento. Kaya tuloy, hindi po binibless ng Panginoon. Kaya nga, salamat sa Panginoon kasi may Diyos tayo. Amen! And then, you have food to eat and clothes to wear. Diba? Ang pangit naman siguro kung wala tayong damit, ano? Nag-church ka, imagine na, ang pangit tignan. Amen? Amen! Hindi mo ba nakita yun? We are blessed. Amen. Bakit? Kasi araw-araw may damit tayo. Amen. Araw-araw, di ba, ang ganda ng tingin sa'yo. Maayos yung tingin sa'yo. Bakit? Kasi may damit ka. Amen. Amen? Amen. Hindi natin pinagpapasalamat yan. Eh, kailangan ko pa bang ipagpasalamat ko? Oo, kasi tingnan mo. Kapag halimbawa wala kang damit, baka ma-rape ka. Amen? Di ba? Hindi ba po dapat pagpasalamat yun? O halimbawa lang sabihin natin, ang pangit ng damit mo. O sabihin natin, sira-sira yung damit mo.
Eh di ba parang ang tingin sa inyo parang ang pangit? Ganun po kasi sa tao eh. Pero alam niyo sa Panginoon, yung mga bagay na ito na meron nakasunod sa atin, pagpasalamat mo niyan. Yung iba nga, hindi lang basta damit eh. May mga nakasabit pang kumikis-kislan sa kanilang mga katawan. At mas lalo ka magpasalamat sa Panginoon kasi pinagpala ka ng Diyos. And this is how our life to rise thankfully to God. Ganoon po tayo dapat. Lahat ng pagkakataon, yung nandito ka ngayon, pasalamat mo sa Panginoon niya, Lord, salamat. Walang pumigil sa amin sa pagsamba ko. Samantala sa ibang bansa, alam niyo, hindi sila makasamba. Patago pa yung kanilang pagsamba. Samantalang tayo, open tayo dito. Pagkagising mo ng umaga, tuwan-tuwa ka, pupunta ka na ng church kahit late. Di ba? Tinatanggap ka pa rin ng Panginoon. Samantalang sa ibang church, pag late ka na, wala na, sarado na pintuan. Sa mall ka na lang mapupunta kasi yung mall bukas. Amen? Pero pasalamat pa rin tayo kasi ang Diyos, lagi tayo accepted sa Kanya. Hindi niya tayo pinababayaan palagi. Amen? 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. Kung sa bagay malaki na nga ang mapapakinabang sa reliyon, kung ang tao'y marunong masiyahan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung anuman, kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Okay na tayo, no? Kung wala man tayong labis-labis na biyaya sa buhay natin, may biyaya pa rin. Amen. Dahil a simple living should praise to God. Amen. Kahit na simple lamang yung pamumuhay mo, magpasalamat ka sa Panginoon. What are the things importantly thanking to God? Ano ba yung mga dapat nating napakahalagang ipagpasalamat sa Panginoon? Baka mamaya itong mga bagay nito hindi natin mapapasalamat. Come on, ito yung unang-unang dapat nating ipagpasalamat. Ano ito? Give thanks for salvation. Yung meron ka ng kaligtasan, salamat sa Panginoon. Amen. Kasi alam niyo, kahit na marami kang kayamanan sa mundong ito, kung wala kang kaligtasan, bali wala yung buhay mo. Amen. Mas mahirap na, kahit mahirap ka, kahit na maliit lang ang sweldo mo, kahit na maliit lang yung pera mo, basta ang mahalaga dito, binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos. Awit 103 verse 1 to 6. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal ng ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabuti niyang gawa. Ang lahat ng kong kasalanan ay siya ang nagpatawad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at ipinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan ng habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan katulad ng agila at taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawan ay katarungan, natatamo ng ginabi ang kanilang karapatan. Ang ganda ng mga ginawa ng Panginoon eh. Maraming bagay na ginagawa sa buhay po natin ng Panginoon. At yung kaligtasan na yun ay isa sa pinaka-napakagandang bagay na natanggap po natin pagpapala. Amen. Kaya alam niyo, doon pa lamang, sabihin po natin na, kung ina-appreciate po natin itong given salvation ng Lord sa buhay po natin, hindi mo kakalimutan ipagpasalamat sa Panginoon yun. Lord, pagkagising mo pala sa umaga, Lord, salamat. Dahil kasi niligtas mo ko. Salamat, nakakilala na ako sa iyo. Mayroon na akong kaligtasan. Salamat, nakakilala na ako sa iyo. Mayroon na akong kapanatagan sa aking mga kasalanan na ipatawad mo na ito. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, ito yung hindi natin nakikita. Sometimes, nakatingin lamang po tayo sa mga material things in life. Isa yun naman po yung tinitignan natin pagpapala sa buhay natin. Pero ano ba, yung tinanggap ka ng Diyos sa kanyang panambahan, ang ibig sabihin niya, you are being forgiven. Amen. Tinatawad ka ng Diyos. Amen. Yung ikaw nakakapaglingkod ka sa Kanya, malaya ka nakakapagpuri sa Panginoon, alam mo ba ang ibig sabihin nun? That God is offering your salvation. Amen. Ibinibigay niya sa iyo. Inihahandog niya sa iyo yung kaligtasan. Kapatid, tingnan niyo kung mapapansin po natin ang isang taong wala pang salvation, hirap na hirap yan magpuri sa Panginoon. Hirap na hirap yan magtungo sa church. Hirap na hirap yan maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi they don't have nothing to know about the goodness of God. Amen. Wala siyang nalalaman eh. Hindi niya kasi alam kung ano yung mga pinangako ng Lord na ang daming bagay na dapat natin matanggap sa Panginoon. At yun yung mga bagay na ipagpapasalamat natin lubos.
na kapag tinanggap ka ng Lord sa kanyang panambahan, ang ibig sabihin po nito, tinatanggap niya yung iyong kaluluwa para maligtas. Amen. Hindi niyo po ba napansin? Our worship to God is not wasted. Hindi na sayang po yun. Kaya sabi niya sa atin, our labor in God is not in vain. Lahat ng pagpapagal po natin ay hindi masasayang. At lahat po yan ay mayroong kaakibat na katimpala na tatapusin natin sa ating Panginoon. Ano ba po yung dapat na napakahalagang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon? Give thanks for the privilege of prayer. Yung natuto po tayo at binigyan tayo ng karapatan na manalangin sa Panginoon. Amen. Hindi po ba napakalaking pasalamat po na dapat natin ibigay sa Panginoon niya? Imagine that, we have a president in the Philippines. Pero, how hard? Diba? How hard to reach him? Ang hirap di ba? Kung minsan, paano ko ba makakatagpo itong presidente ng Pilipinas para hingan ng tulong? Kailangan mag-ask ka pa ng appointment. May kakausapin ka pa mga tao. At bago ka makalapit sa kanya, naku, ang dami pa mga gagawin. Amen? Amen. While in our God, it isn't He gave us the privilege of our prayer. Kasi pwede ka lumuhod, magkulong sa kwarto mo, manalangin, tawagin ng Panginoon, and He will listen already to you. Amen. Makikinig siya, pakikinggan niya na agad kung ano yung mga dalangin mo sa Kanya. Ang bilis natin makausap ang Panginoon. Kahit na wala kang load, pwede kang manalangin sa Panginoon at makikita mo, tutubo ng Panginoon sa buhay mo. Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halipingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. Minsan mga kapatid sa Panginoon, anong sabi niya dito? Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, hingin niyo sa akin. Amen. Hingin niyo sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Never to worry anything. Amen. Whatever worriness you have, do not be anxiety, sabi po sa atin ng Lord. Ang kailangan lamang po natin, tumawag tayo sa Kanya at magpasalamat sa Kanya at doon na. Okay na, tapos na ang problema natin. Amen. Prayer is an open access to God. Amen. Meron tayong free access pagdating sa Panginoon. Amen. Di ba? Sa Google nga, mahirap pa Pag wala kang load, hindi ka makapasok sa Google. Pero sa Lord, kahit wala kang load, kahit mahirap ka, kahit na sino ka pa, kahit saan ka paano ka pa magpunta, basta tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, you have an open access to Him. Sasagot sa iyo ang Panginoon. Kasi ang Lord hindi madamot Ang Lord mapagbigay po ang Panginoon, kaya nga dapat lagi natin pinapasalamatan ang Panginoon sa buhay natin. Ikalawa, how to thrive, not just to survive. This is the discipline that we need to have in our life. Number 2 is pray expectantly. Napakahalaga ng panalangin, mga kapatid sa Panginoon. Yung panalangin po na ito, ang dami nagagawa sa buhay po natin ito. Whatever troubles you have in life, kahit na ano yung mga struggle na dumating sa buhay mo, but if you know how to pray expectantly, wala ka ng problema. Amen. Amen? Kasi marami na mga nagpa-pray, pero hindi naman nag-expect ng tugon ng Panginoon sa buhay niya. They don't expect for the answering of His prayer. Hindi siya nananalig na kung saan tutugunin ng Panginoon yung kanyang mga panalangin. Kaya nga, worry about nothing. Amen. Hindi tayo dapat na mag-alala doon sa mga bagay na kung ano mang wala sa atin. Now, kung iisipin lamang po natin mga kapatid sa Panginoon, pag marunong ang isang tao na totoong manalangin sa Panginoon, wala ka nang dapat na ipag-alala sa buhay mo. Amen. Awit 5:3, sa kinaumagahan o Yahweh, pinig ko'y iyong dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ang bilis, Prayer expectantly. Ibig sabihin, umaasa ka palagi, in every prayer that you speak, mayroong sagot palagi. Amen. Kaya lang, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ikaw din yung kumukontra sa prayer mo. You contradicted to your prayer. Minsan nananalangin ka, naku Lord, baka hindi mo naman ibigay sa akin to Sigurado ko, hindi bibigay sa akin ng Lord to. Ikaw na yung kumontra So, ibig sabihin, if you have doubt, huwag kang umasa. Amen. Natatanggap ka ng anumang bagay sa Panginoon. First thing that we do in our mind, when we wake up in the morning, kailangan manalangin ka na. Umpisahan mo. Pagkagising mo pa lang, manalangin ka na agad. Wala kang dapat gagawin. Huwag mo munang intindihin yung problema mo. Huwag mo munang sigawan yung anak mo.
Baka minsan maririnig natin, pagkagising mo ng umaga, ay ano ba, tanghali na, hindi ka pa kumigising, tayo na dyan, mga tamad, batugan. Ha? Ang dami natin mga salita agad na binibiglas ng pangit that put him, a person, into curse. Pag pinasimulan mo sa pangit na pananalita, yung iyong labi, yung iyong bibig, curse yung inilalagay mo sa pamilya mo. Amen. But if you start the day in prayer, ang ganda, pagpapahana po ang darating sa buhay po natin lang. Kaya nga, ano sabi niya dito, sa kinaumagahan, Yahweh, tinig ko iyong digin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ang bilis, Madaling araw mag-pray ka, pagsikat ng araw, gano'n na. Yung tugon ng Panginoon. Amen. Answer prayer ka na agad. Amen? Amen. Basta magtiwala nga tutugon ng Panginoon, huwag mo kukontrahin, huwag kang kukontra. Kadalasan, di ba, mag-asawa, kontrahan ng kontrahan Di ba? Yayaman tayo. Paano ko yayaman? Tamad ka. Diba? Ganyan naman tayo Diba? Pagpapalain na po na. Pagpapalain, hindi ka nga nag-church. Diba? Ganun pa tayo, May kontra palagi Lagi tayong laban, lagi tayong bangga. Pero alam niyo, when we ask God, huwag mo nang kontrahin. Umasa ka na tutugon ang Lord sa panalangin mo. Pray about everything expecting answer. Lahat ng ipapanalangin mo, ano man yung ipapanalangin mo, mag-expect ka ng pagtugon ng Panginoon sa panalangin mo. Amen. Kaya lang, pag hindi talaga nararapat para sa iyo yung panalangin mo yun, dapat maunawaan mo. Kaya hindi tumutugon minsan ng Panginoon. Pero, ang sabi sa atin ng Lord, we can pray and believe and receive. Amen. Pag mananalangin po tayo, manampalataya ka, manalig ka, at tatanggap ka. Sa John chapter 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yung ating prayer without direction, wala pong patutunguan po yun. But if you believe that when you pray, it will be given, doon po tayo makaka-receive sa Panginoon. Kasi parang sinasabi natin sa Lord, Lord, wala ka naman yan Yung doubt po natin, yun yung parang insulto sa Panginoon When you pray to God with doubt, diba? Kapag nag-aalinlangan ka, humihingi ka sa Panginoon, nag-aalinlangan ka, insulto sa Panginoon yun, parang sinasabi mo, uy, paano bibigay ka, Lord? Wala ka naman yan Hindi mo pa nga yung ibigay ito ano sabi sa atin ng Jeremiah natin, is hard for the Lord. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. He created us. Amen. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, huwag ka mag-aalinlangan. Whatever you ask, kailangan i-claim mo, natatanggapin mo yung mga bagay na yun. Ngayon, sabi po dito, we can pray and believe and receive. Opposite to this, tingnan niyo po ganito po karaniwan ng mga tao Kahit na mga Kristiyano na, ganito pa rin yung kaisipan We can pray and doubt and go without. Nagpe-pray sila, pero ang problema, puno-puno ng pag-aalinlangan sa kanilang kalooban. Amen. Kaya ano nangyayari? Wala tinatanggap. Sabi na sa John chapter 1 verse 7 to 8, huwag kumasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Marami pa mga Kristiyano ganito, naku, hindi na ako magsisimba sa Panginoon. Wala naman ako napapala sa pag-church ko Ang bilis kasing masiraan ng loob That means doubt. Amen. Doubted sila sa mga bagay sa Panginoon. At alam niyo, yun yung pinakapangit na ugali ng isang Kristiyano We insulting God. Ini-insulto natin ang Panginoon. Alam natin na kaya tayo nag-church because of our God. Amen. At alam natin na ang Diyos natin is Almighty God. Amen. He is a wonderful God. He is amazing God. Amen. Kaya nga alam natin na kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay na anumang bagay na hingin natin sa ating Panginoon basta huwag kang mag-aalinlangan. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay naging matyaga sa ating panalangin. Amen. Prayer without ceasing, sabi po sa atin ng Thessalonian. Kailangan hindi tayo nagsasawa sa ating panalangin sa Panginoon. Hindi pa man dumarating yung panalangin mo, still manalangin ka pa rin. Amen. With expectantly. Amen. Huwag tayo papayag na hindi ka mag-expect na, Lord, baka hindi mo naman ibigay ito. Lord, ibibigay mo to. Kahit taon na hindi binibigay sa inyo ng Panginoon, yung prayer mo, still, Lord, umaasa pa rin ako dahil alam ko, you are an answering God at hindi mo ako magtitiis, Lord. Amen.
Hindi mo nga ako natiis sa aking mga kasalanan eh. Hindi mo nga ako natiis sa aking mga kamalian eh. Hindi mo nga ako natiis, Panginoon, sa aking kasamaan. Yung ba kayang bagay lamang na hinihingi ko sa iyo, matitiis mo ako? Never. Hindi ka titiisin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya sa atin, I will never leave you nor forsake you. Amen. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya lang alam niyo, ang masama sa tao, because of their doubt, sila yung umiiwan, sila yung nawawala pagdating sa Panginoon. Amen. Kaya nga, never lose your hope, never lose your faith in God. Amen. Kailangan lagi tayo nagpapatuloy sa Panginoon if you really no doubt in Him. Amen. Ang isang tao talaga na walang pag-aalinlangan sa Panginoon, alam niyo, umaasa palagi sa Lord yan. Nasa Lord yung kanyang pag-asa sa buhay at wala sa kanyang sarili lamang. Amen. God is able to answer our prayer. Ang Diyos ay laging tumutugon niya sa lahat ng ating mga panalangin. Katulad nga po ng ibinumungkahi niya sa atin, Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kapatid sa Panginoon, kung iintindihin lamang po natin yung sinabi po dito ni Jeremiah, napakalalim po ng mga bagay na ito eh. Ang Diyos tumutugon po sa atin yan. At kaya nga kumisa parang hindi siya tumutugon kasi nga hindi natin naiintindihan yung mga bagay sa Kanya eh. Amen. Kasi hindi natin nauunawaan eh. Pero when you truly ask the Lord in your prayer, ang Diyos magpapaliwanag sa iyo. Amen. Sasabihin niya sa iyo, anak, kaya hindi ko binibigay sa iyo itong bagay na ito kasi hindi ito tama para sa iyo. This is nothing that in what you're living. Hindi ito nararapat para sa iyo. Baka makakasama lang mga buhay mo dito. Kaya nga may mga bagay na mahiwaga sa buhay ng tao. Mayroong mga tao sa paningin ng Panginoon pinagpala. Amen. Mayroong mga tao naman na sa paningin ng tao ay hindi pinagpala. Pero sa paningin ng Diyos, pinagpala. Amen. Kaya nga yung nagsasabing mayaman, ang sabi po ng Biblia, nagsasabing siya'y mayaman, ngunit mukha naman pala sa paningin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sanana lang siya sa mga material na bagay dito sa mundong ito. Pero, mahirap siya pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Amen. Kaya mahiwaga ang panukala ng Diyos para sa buhay natin. At yun yung kailangan na malaman po natin. Ikatlo, to speak kindly. Yung marunong po tayong magsalita ng mayroong kapalitan. Kapatid sa Panginoon, what we say reveals what we have on our mind. Amen. Alam niyo po ba yung mga salita po natin na kumisan parang, di ba, parang rap, parang papi yung ating mga pagsalita, parang napakagasbang ng pagsalita natin. Alam niyo po ba, isang bagay po yan kung bakit hindi umuulan ang buhay ng isang tao. Kasi mo mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo po ay nasa Lord na, hindi po ba yung mga bigkas na bibig natin ay naiaayos na? Kapag ay naiaalay na into the holiness of God, yung mga binibigas ng labi mo. Kaya nga maraming nagsasabi, Panginoon, alam mo, Pastor, alam niyo, brothers and sisters in Christ, noong araw, ang sama ng tubo ng bibig ko eh. Lahat ng mga binibigas ko parang sumpa sa tao. Pero pansinin mo, nung nakakilala ka na sa Panginoon, iniingatan mo na yung bigas ng bibig mo. Bakit? Kasi yung mga magagandang salita na bibigasin mo, it will bless others. Amen. Pero alam mo, yung mga masasamang salita na bibigasin mo, it curse. It will be curse. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, paano ka pagpapalain ng Lord? Kung ikaw mismo, naglalagay ka ng curse sa kapwa mo. Halimbawa, masama palagi yung sinasabi mo sa kapwa mo, it will curse. And that curse bounce back to you. Amen. Naintindihan natin? Amen. Babalik po sa atin yun. Kapag ikaw sumumpa nga sa tao, yung sumpa na yung babalik din sa iyo. Kaya nga, what we give to others, we receive. Pag nagbigay tayo ng mabuting bagay sa kapwa natin, babalik yung mabuting bagay. Amen. Pag nagbigay ka ng sumpa sa kapwa mo, babalik yung sumpa. It will bounce back to us. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po natin, ingatan natin yung ating pagsasalita. Amen. Especially even lalo na doon sa mga taong hindi natin kilala. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, ito nga po yung hindi natin nakasanayan. Minsan, yung bibig po natin, lalo-lalo na kapag nagalit tayo, nagbibitaw ng mga masamang salita. At yung masamang salita na yun, yun yung nagpapahirap ng buhay mo.
Meron pa po ba dito yung mga nagbibitaw ng mga mura? Salamat po sa Panginoon, wala na. Salamat sa Panginoon, wala na nagmumura sa inyo. Kasi ikaw lang ang mapapahamak doon eh. Pero po ba dito yung mga nagsasalita ng pangit naman yan? Yung mga ganon. Tignan mo nga yung itsura niya. Kamukha ni Dennis Rodman. Yung may mga ganon. Yung parang puro pula, yung binibigay mo, alam mo, bumabalik sa iyo yun. Kaya magkataka ka, ang ganda yung mag-asawa, ano? Tapos nanganak ka, pangit. Yeah? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga salita mo eh. Kasi alam niyo, nandun lang tayo sa pisikal na anyo ng tao. At hindi yun yung tinitignan sa atin ng Panginoon. Ang ganda ng puso at kalooban ng isang tao, tinitignan ng Lord, hindi yung panlabas mo. Kung minsan nga, pansinin niyo, ang gandang lalaki. Pero yung mga bitaw ng salita, ang pangit eh. Kaya alam niyo, huwag kayong mag-inlove sa mga ganon. Bakit? Sumpa sa buhay yun. Di bali yung katamtaman lang, kahit na pangit yan, sapagkat wala namang pangit sa Panginoon eh. Pero maganda naman yung mga bigkas ng bibig niya. Alam mo, pagpapahana yan. Umundan ng buhay mo dyan. Amen? Sino mo dito yung mga hirap sa buhay? May magtataas. Pag may nagtaas ninyo, papaluin ko yung kamay mo. Well, mga tao na nasa Panginoon na hirap ang buhay. Kasi alam niyo kung bakit lumihirap ang buhay ng isang tao? Because He is the one who first his life. Siya mismo eh. Yung hindi ka marunong magsimba, yung hindi ka marunong magpasalamat, yung hindi ka marunong mag-pray, yung hindi ka marunong magsalita na maganda sa kapwa mo, yan yung nagdudulot sa atin ng kahirapan. Amen. If you want thriving, kailangan ayusin mo rin yung salita mo. Pakisabi mo sa katabi mo, mula sa oras na ito. Kailangan ang lalabas na sa bibig mo, puro pagpapala. Yan. Amen? Amen? Dapat yung labi mo should speak blessing to all. Amen? Yun yung palaging dapat bibigkasin mo. Halimbawa, pagkagising mo pa lang sa umaga, ang ganda mo, asawa mo, pagpalain ka sa kagandahan mo. Amen? Wag yung, wala ka naman pera, pangit mo. Kung isa ng tao, gumaganda lang sa pera eh. Uy, ang yaman ito, ganda. Di ba? Pero hindi yun ang basihan natin. Alam mo, yung buhay na maganda talaga, yun yung tinatawag ng pinagpaalang buhay na kung saan mayroong kang mabuting kita sa kapwa mo. Amen. Sino po dito yung practices niya na yun, yung magsalita ng maganda sa kapwa niya? Ang mabait niyo talaga. 2025. Hello? Come on, speak kindly. Kailangan matuto na po tayo na mabuti po palagi yung ating sinasalita, yung ating sinasabi. Amen? Kaya po ba natin yun? Amen. Alam niyo, kung gusto po natin umunad sa buhay, kailangan, let us speak positively. Kailangan puro positibo. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya lang, alam niyo, ang mahirap po dito, isa nag-preach po ako sa sinasabi ko about positively. Nag-preach po ako, lumapit po sa akin yung isang nanay. Sabi niya, Pastor, ayaw ko yata marinig yung pagsasalita ng positively. Bakit? Kasi meron ako 5 anak. Puro dalaga. Baka mamaya magsalita yung anak ko sa akin na yung positive. Hindi na gets. Diba? Yun ang nakakatakot sa magulang eh, diba? Lalapit sa iyo isang araw yung anak mo na positive. Sabi ko, hindi naman yung ganun eh. Ang ibig ko sabihin, yung magandang pananalitaan natin, yung nakaka-bless, di ba? Pagpalain ka ng Panginoon, maganda ka ngayon, pinagpala ka ngayon, darating ang pagpapala ng Diyos sa'yo, mabait ka, maganda ka, ang ganda ng smile mo, yung mga ganang salita nun. It will bounce back to you. Yan yung magpapaunlad ng buhay mo. Start this 2025 to speak kindly. Amen. Makikita mo, kahit na wala kang trabaho, gaganda ang buhay mo. Filipos chapter 4 verse 8, ulitin po natin. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. What were in our mind? Speak. Amen.
malinis yung iyong isipan, maganda ang sasabihin mo. Amen. Kasi alam niyo, yung lumalaban po dito sa isipan natin, dumidiretso sa puso natin. And what is abundant to our hearts? Speak out with our mouth. Amen. Pag maganda ang puso ng isang tao, maganda ang sinasabi niya. Amen? Amen. Pero kapag pangit ang papasok dito, pangit ang papasok dito sa puso, pangit ang lalabas sa bibig. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let us practice these all things that is written here. Ano ba yung mga bagay na sinabi sa atin dito na dapat maging laman ng ating isip, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun yung mga bagay na kailangan natin para umunad na buhay natin. Amen. Sino dito yung may pangarap na ito, 2025, yumaman siya? Uy, mga plastic na kayo niyan, ha? Lahat tayo gusto natin yumaman. Ito ba naman kayo? Come on, taas yung kamay. Na gusto mo yumaman? O, gawin mo memory verse to. Amen. Yan. Itatak mo ito sa puso mo. At makikita mo, unti-unti, payayamanin ka ng Lord. Amen? Huwag mo nga kalimutan yung Philippians chapter 4 verse 8. Dahil kapag ka naayos yung isipan mo, magiging maayos ang puso mo, at magiging yung pananalita mo, magiging maayos, at magiging maayos din ang buhay mo. Amen? Positive thoughts bring us victory in life. Yan yung nagbibigay po sa atin ng tagumpay sa buhay natin. Kapag malinis ang isipan, malinis ang puso, malinis ang salita, yan yung magkakaroon ka ng malinis na buhay. Amen. Paul give us a cure for cross and critical tongues. Ano po ba yung gamot po dito? Think positive about people and focus on the virtue and praise. Amen. Laging pagtuunan po natin yung mga mabubuting bagay, yung mga kapuri-puri, yung karapat-dapat. Huwag ka mag-iisip na masama sa kapwa mo. Amen? Amen. Kung sino man nag-iisip na masama sa iyo, it will be bounced back to them. At hindi sa iyo mapupunta yung sumpa nun. Amen. Basta ikaw, huwag mong hayaan sumpaan ilalabas ng mga salita mo dahil hindi yan maglalagay sa iyo para sumagana ang buhay mo. Refuse to focus on the faults of other. Huwag mo wag. Huwag mong titignan yung mga kamalian ng kapwa mo, yung mga pangit sa kapwa mo. Huwag mong tignan yung, tignan mo yung mga ganang bagay. Amen? Inspire your life with the good things in life. Yung mga bagay na magaganda dapat. Diba? Minsan humahanga po tayo dun sa mga mayayaman eh. Hinahangaan po natin yung mga tao ng mga tagumpay. Pero, hindi naman natin nakikita yung mga bagay na practices natin. Paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng buhay? Paano po tayong uulad sa buhay? Kung hindi natin nakikita yung tamang bagay. Kaya nga dapat yung mga tamang bagay na mga pakita natin at hindi yung mga mali. Amen. Ngayon, kung magawa man sila ng mali, ipapaya natin sa Panginoon yung mga bagay na yun at ang Diyos ang magtutuwid po sa kanila. Amen. Ika-apat, forgive quickly. Sino po dito yung matagal magpatawad? Siyempre, hindi kayo matataas sa kamay. Amen? Matagal magpatawad. O, erase na yan. Sabihin mo, 2025 is the year to erase my pride. Amen? Amen. Kasi alam nyo, kaya hindi tayo makapagpatawad, ang taas ng pride natin eh. Akala mo kung sino. Di ba? Amen. Pero kung tutuusin naman, ang dali lang magpatawad eh. It is easy to forgive. Basta, hindi ka nakakapagpatawad, hindi mo alam eh. Kasi, pag masakit ang ginawa sa'yo, mahirap magpatawad. Come on. Lahat tayo masakit ang ginawa natin kay Christ. Amen. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. Now, what's the reason? Not to forgive our... Wala po tayong karapatan na tayo mismo ay mahirapang magpatawad. Forgiveness is a call to Christian love, mercy, kindness, humility, long-suffering. Kaya nga kapag ang isang tao ma-pride, talagang hindi po magpapatawad niya. Amen. Sino dito yung mga ma-pride? Yan. Lahat kayo wala, no? Ang mapagin din yun eh. Baka mamaya, uli na kayo din, no? Yan. Okay, tingnan natin. Napakasarap at napakasagana ng buhay ng isang tao marunong magpatawad. Hindi niyo po ba alam, nakaka-apekto sa pamumuhay po natin yung hindi pagpapatawad? Bumibigat ang buhay ng isang tao kapag hindi marunong magpatawad. How can you be blessed by God if you won't forgive?
Kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa ko, paano ka pagpapalain ng Lord? Kung ang Diyos mismo ng palay. Natatandaan niyo po ba yung istorya sa Biblia? Yung nagkautang po siya ng 5,000 at yung nagkautang ng 500. Amen. Di ba? Amen. Tapos lumapit po siya sa hari, humingi siya ng tawad. Sabi niya po doon sa hari, pagpatawad niyo po sa akin na wala akong maibayad sa inyo. Pinatawad siya ng hari doon sa kanyang pagkakautang. Tapos, paglabas niya ng palasyo, nakasalubong niya yung may utang sa kanya ng 500. Ang sabi niya, hindi makabayad sa kanya, walang pambayad, binugbog niya. May nakakita ngayon, sinumbong ngayon siya sa hari. Nagalit sa kanya yung hari dahil hindi niya pinagparaya yung may utang sa kanya ng 500 samantalang siya yung pinagparaya ng Panginoon doon sa pagkakautang niya. Anong sabi ng hari sa kanya? Mula sa oras na ito, yung pinaka kakaunti na halaga ng pagkakautang mo sa akin ay pagbabayaran. Kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, if we won't forgive, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Amen. And how can we be blessed by God? Siguro, nakikita natin kung minsan parang okay naman yung buhay ko, ay hindi ko patawarin yun kasi mas ugali yun eh. Mali, kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin, the blessing of God is the one which is yung pinakamahal ng bagay para masabi natin we have abundant living. Amen. Hindi yung mga bagay na nakikita nyo. Bakit? Tignan mo nga ako, pinagpapala ako, sila hindi. Saan bagay? Saan parte? If you have God, yes, I know, pinagpala ka. Kung meron po tayo talagang relasyon sa Panginoon, pinagpala ka talaga ng Panginoon. Now, look at this. Pag meron ka talagang relasyon sa Panginoon, marunong ka magpatawad. Amen. Walang bagay, walang pagkakasala na hindi mo mapapatawad. Sapagkat ang Lord, kahit na sino pa man sa ating pinatawad ng Lord. Amen. We have a different sins in life. Lahat tayo, may iba-iba tayong pagkakasala. May iba-ibang yung pagkakasala natin. But still, lahat ba tayo pinatawad ng Diyos? Amen. Every one of us here, pinatawad ng Diyos. Amen. Ngayon, paano kung masasabi niyo na iba naman kasi yung ginawa niya sa akin eh? Buti sana kung simple lang yung kasalanan. Come on, balit sa Panginoon, ang dami ng ginawang kasalanan, pero lahat yun in-erase ng Lord Amen. dahil mabuti ang Diyos. Kung tayo man ay mabuti sa aming Panginoon, kailangan tayo rin mismo marunong tayo magpatawad. Amen. Amen? Amen. Dahil the forgiveness is a call to Christian life. Ibig sabihin kung talaga may pag-ibig ka sa Panginoon, kailangan meron tayong mercy, kindness, humility, long-suffering. Marunong tayong magpatawad. Amen? Amen. Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. It's the same thing. If we are a children to God, if we are a children to Jesus, the same thing, ganun din ang gagawin po natin at ganun din yung dapat natin matutunan ng pagpapatawad. Amen. At Diyos hindi niya sinabi, sandali, mabigat na itong ginawa mong kasalanan, hindi ko na mapapatawad to. No. Ang Lord, yung kanyang forgiveness, there's no exception. Lahat open to all. The availability of forgiveness of God is always be with us. Amen. Para sa ating lahat po yan, kahit gaano pa kalaki, kaliit, o gaano man yung sukat ng iyong kasalanan sa Panginoon, still, yung forgiveness ng Lord, meron. Amen. Pwede niya tayong tanggapin at patawarin. Forbearing one another, sabi po dito, forgive us, Christ forgave us, the key to true forgiveness. Yun yung totoong pagpapatawad po natin. Amen. Yung nalaman mo sa sarili mo, ako nga, pinatawad ng Diyos eh. Ako pa hindi magpapatawad. Kung gusto po natin na umunlad yung ating pamumuhay, umunlad yung ating espiritu, umunlad yung ating relasyon sa Panginoon, matuto ka magpatawad. Amen. Walang Kristiyanong hindi marunong magpatawad. Walang Kristiyanong anak ng Diyos na hindi marunong magpatawad. Walang Kristiyanong hindi marunong lumimot sa kasalanan na ginawa sa kanya ng kapwa niya. Bakit? Ano sabi sa atin ng Lord? I will erase and I will forget the sin that you had for me. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa atin, kalilimutan ko ano mang kasalanan na ginawa mo. Amen. Basta kapag ka nanumbalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ang sabi ng Lord, I will forget all your sin. Amen.
Kakalimutan niya lahat ng kasalanan po natin. How come na ang isang tao hindi marunong kumalimot sa kanyang sa kasalanan ng kapwa niya? Kapatid sa Panginoon, we are not belong to God. Amen. Kung tayo po mismo ay hirap na magpatawad, we are not belong to Jesus. Tayo lahat ay naging bahagi ng pagkapatay ng ating Panginoon. So, since that, nagkaroon po tayo ng pagpapatawad. Amen. At kung tayo may bahagi po ng ginawa ni Jesus sa krus, dapat tayo din po, marunong po tayo na magsakripisyo para sa kapwa po natin. Amen. Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Kung hanggang sa mga oras na ito, tayo po mismo, meron pa rin tayong galit sa puso. Sino po dito yung puno-puno ng galit sa puso? Pasensya na kayo, matanong ko si Pastor, no? Kasi gusto ko po na malaman po ninyo, walang tao na mayroong involvement o mayroong relasyon sa Panginoon na nagtatanim ng galit sa puso. Sapagkat na nagtatanim ng galit sa puso ay mga taong hindi marunong magpatawad. Amen. Ngayon pa, paano po tayo maliligtas? How can we have this patience in life? How can we have this abundant living? Paano tayo magkakaroon ng masaganang pamumuhay na laan sa atin ng ating Panginoon kung tayo po mismo ay hindi marunong magpatawad? It is a verse of life. Kapag hindi ka marunong magpatawad ay kaliwanag, hindi ka patatawarin ng Diyos. Amen. Kahit na anong sarap ng buhay mo dito sa mundong ito, pag hindi ka marunong magpatawad, I tell you, sumpa pa rin sa buhay mo yan. Dahil pagdating ng araw, we cannot enter the kingdom of God. Amen. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. How to drive not just to survive? Una, rise thankfully, pray expectantly, speak kindly, and forgive quickly. And thus, work worshipfully. Dapat lahat ng ating mga bagay na ginagawa ay makakapagbigay ng kapurian sa ating Panginoon. Amen. This may brought our faith into working with God whatever we do in life. Ano ba yung bagay na ginagawa po natin? Dapat po ito ay nakakapagbigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, sa lahat ng ating ginagawa, kailangan nagbibigay kapurihan sa Panginoon niya. Colossians chapter 3 verse 17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa lahat ng bagay sa buhay po natin, do not claim what you've done in your life. Amen. Minsan, alam nyo, ang nangyayari po sa atin, wow, galing ko ha. Kasi matalino ko, kaya ang taas ng sweldo ko ngayon. Kasi mahusay ako eh. Masigasig ako eh. Come on. Lahat ng parangal, ibalik mo kay Jesus. Kung nagtagumpay ka man sa buhay, ibalik mo sa Panginoon yung pasasalamat mo. Lahat ng bagay na ginagawa natin, kailangan makapagpapuri sa ating Panginoon niya. Huwag natin aangkinin yung karangalan. Ang lahat ng karangalan ay para sa Panginoon. Do everything in the name of Jesus, of the Lord Jesus. Lahat yun. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung buhay po natin, kailangan lahat ng bagay na gagawin o hahawakan ng ating mga kamay o tatapakan ng ating mga paa. Kailangan po yan, ang karangalan ay nasa Panginoon. Amen. Huwag tayo yung mapaparangalan. Kahit na ano pa yung mga achievements in life mo dito sa mundong ito, still lagi mo maintindihan. Kahit na ano yung ma-achieve mo dito sa mundong ito, kung wala ka naman doon, I tell you, wala pa rin yun. Amen. Kaya nga lahat ng kapurihan, ibalik natin sa Panginoon para na sa ganon, all achievements in life, especially what we need to achieve in heaven, magkaroon po tayo nun. Amen. Kasi kung dito pa lamang yung mga na-achieve po natin dito, yung mga nakukuha natin dito, yung mga bagay na natatapo natin dito sa buhay na ito, eh, hindi natin binabalik ang karangalan sa Panginoon, how can we achieve the things in heaven? Hindi ibibigay sa inyo ng Panginoon yun. Bakit? Kasi dito pa lang hindi mo binalik sa kanya yung karangalan eh. Amen. Kaya nga gusto ng Lord that we worship Him. Amen. Kailangan laging nagpupuri yung ating puso, yung ating espiritu for the glory of God. Amen. Ibig sabihin po nito, lahat ng bagay na gagawin natin, magiging pagpupuri sa Panginoon. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, may pamilya ka, may anak ka, o ano man yung mga inaaskaso mo sa buhay mo, make that all things to be worship to God. Amen. Amen. Amen.
Hindi lang yung pagsasamba mo sa Panginoon, hindi yung pagsisimba mo lang ang makapabibigay sa Kanya ng worship. Kahit na yung pagpapamilya mo, yung pagpapalaki mo ng anak, yung pagpapaaral mo ng anak, yung pagtatrabaho mo, yung pagsisikap mo sa negosyo mo, kailangan worshipfully with God. Ibig sabihin yan, magiging cause of worship for you to God yan. Amen. Yung nakikipagkaibigan ka, kailangan work as worshipfully for God. Amen. Yung meron kang mga bagay na ginagawa dito, pinagkakaabalahan sa mundo na ito, gawin mo pagsamba, gawin mo pagpupuri sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa mo. Amen. Amen. Minsan kasi alam niyo, hiwalay tayo sa nun eh. Kaya lang tayo nagiging engaged sa Panginoon kapag nasa church ka na. Kapag ka sumasamba ka na sa loob ng simbahan. Pero outside the church, nawawala yung pagiging worship. Nawawala yung pag-worship natin sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ano man yung bagay na gagawin po natin, kailangan lahat ay handog natin sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Mamuhay tayo na maging pagpupuri sa Panginoon. Kailangan yung ating pamumuhay, since nung ating kabataan hanggang sa ating pagtanda, kailangan tayo po ay sumasamba palagi sa Panginoon. Kasi ang alam naman natin pagsamba, araw ng linggo, okay, pagsamba na po yan. Hindi yun. Daily living po namin, pagsamba. Amen. Handog palagi natin sa Panginoon. Kung kumikita ka man ng pera, kailangan worship God. Amen. Nagtatrabaho ka man, nag-aaral ka man, may exam ka man, o kung ano man yung mga bagay na tinatagal mo sa buhay mo, still worship God. Amen. May problema ka man, dapat maging worship sa Lord pati yung problema mo. O you're struggling in life, dapat maging worship sa Lord yan. Amen. Pastor, paano yung problema na nga yun? Paano ko pakihandog sa Panginoon yun? Alam mo, yung malampasan mo yung mga problema mo sa buhay mo, with God, na hindi ka nawawala sa Panginoon, nagbibigay ng worship sa Lord yun. Pagsamba sa Panginoon yun, napaparangalan ng Panginoon doon. Amen. Yung mayroong ka nakagalit at nakipagkasundo ka, worship to God yun. Yung mayroong ka pagkakautang na binayaran mo, worship to God yun. Amen. Ano pa? Yung kahit puno ka ng kaaway, pero natuto kang nakipagkasundo, worship to God yun. Amen. Kaya nga ang gusto ng Panginoon lahat makapagbigay sa Kanya ng papuri. Amen. There is no exceptional things that will happen into your life that won't give worship to God. Everything. Kahit yung simple na ginagawa mo sa araw-araw, naglalaba ka, nagluluto ka, gawin mo to make your spirit and soul worship God. Amen. 5 daily discipline to thrive, not just to survive. Rise thankfully, pray expectantly, speak kindly, forgive quickly, and worshipfully. Kapatid sa Panginoon, pag itong bagay na ito na nabisado mo, na maipabuhay sa buhay mo, expect that this 2025 is the start of a prosperous life in you. Ito yung magsisilbi para pagpalain ng todo ang buhay mo ng ating Panginoon. Tayo po na, tayo ba yun? Yan na po natin yung ating mga sarili.